Nahuli sa Negros Oriental ang isang pulis na namaril sa isang resto bar. Pinagbabaril din ng suspect ang mga kabarong umaresto sa kanya, kabilang ang kanilang hepe. Nakatutok si JP Soriano. Kuha ito sa loob ng isang resto bar sa Sibulan, Negros Oriental kagabi. Makikita ang babaeng ito na umupo katabi ng ilan pang customer. Pero matapos ang ilang segundo, tumayo ang isang customer. Naglabas ng baril saka pinaputukan ang babae. Patay ang biktima na humandusay sa upuan. Ang lalaking bumaril sa kanya, isa palang tauhan ng Sibulan Police. Mabilis naman siyang naaresto sa resto bar ng tatlo niyang kabaro. Pero habang nasa loob sila ng sasakyan patungong istasyon, pinagbabaril ng sospek ang tatlong umaresto sa kanya, kabilang ang kanilang hepe. Naiwan sa kalsada ang mga biktima habang ang sospek mabilis na tumakas. Sumuko rin siya kalaunan sa Tanhay Police Station kung saan siya nakakulong ngayon. Iniimbestigahan na ng Negros Oriental Police Provincial Office ang insidente at kung kaninong baril ang nagamit ng sospek sa pagpatay sa tatlo niyang kabaro. Palaisipan pa sa mga otoridad kung nadisarmahan ba ang sospek bago siya naaresto sa resto bar. Patuloy ring inaalam ang motibo sa pagbaril niya sa babae. Tinitiyak naman ng pulisya na papanagutin ang mga dapat managot. Nagpaabot naman ng pakikiramay sa mga kaanak ng mga nasawi ang provincial government ng Negros Oriental. Tinitignan daw nila ang tulong at suportang maibibigay nila sa pamilya ng mga nasawing polis. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Patay ang isang siklista matapos salpukin ng isang SUV sa Elliptical Road sa Quezon City kaninang madaling araw. Ang kwento ng isang saksi, wala sa loob ng bike lane ang siklista at nagka-counterflow nang masalpok ng SUV. Nagdire-diretso pa umano ang SUV at nakasalpok ng isa pang sasakyan bago huminto. Hawak na ng otoridad ang driver ng SUV sa iniimbestigahang aksidente. Iniimbestigahan na ng Ombudsman ang pagbebenta ng controlling interest sa solar company o Solar Power Company ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil hindi raw ito aprobado ng Kongreso. Nakatutok si Jonathan Andal. Dapat kayo yung franchise, hindi mo ninegosyo. Eh, yung batang-bata ka, ninegosyo mo yung franchise? Wala ka ba kahiyan? Anong klaseng Pilipino yan? Maanghang ang tirada ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa kanyang radio program kaninang umaga, sabi ni Remulla, iniimbestigahan na ang anyay pagbenta at paglipat ni Leviste sa prangkisa na nakuha ng kumpanya nito sa sektor ng solar energy na hindi anya inaprubahan ng Kongreso. Walang consent ang Congress sa transfer ng franchise na yan. Critical yan. National franchise. National franchise Renewable energy, critical to the national life. Tapos ganun lang. Na-flip. Bebenta mo, flip mo lang. Na-flip. Nanay mo pa, senador? Noong 2019, nakakuha sa Kongreso ng 25-year franchise ang solar company na pag-aari ni Leviste, anak ng nakaupo noong si Senador Loren Legarda. Nitong 2025, ibinenta ni Leviste sa isang power firm ang malaking bahagi ng kanyang shares ng kumpanya na nagkakahalaga ng 18.26 billion pesos. Ayon sa Section 18 ng Republic Act No. 11357, ang batas na nagbigay ng prangkisa sa solar company ni Leviste, hindi maaaring ibenta ang kumpanya o ang controlling interest dito nang walang approval ng Kongreso. Sabi ni Remulla, mas mabigat ang issue sa prangkisa ni Leviste kaysa hawak nitong tinatawag na Cabral Files, na listahan umano ng mga pinondohan ng DPWH sa mga congressional district mula 2023 hanggang 2025 na nakuha raw ni Leviste sa opisina ni yumaong dating DPWH Undersecretary Cathy Cabral. Ilabas niya, subukan niya ilabas niya. Pag may dokumento, pag merong back- The document he got when Cabral was alive is not the same document as when she is dead already. Because there's nobody to authenticate it. This is Congressman irrelevant na Leandro. yun. Irrelevant na yun. Irrelevant na yun. Sinong tatayo doon? Unless he has other evidence to show that everything there is gospel truth. Hiningan na namin ng komento rito si Leviste pero wala pa siyang tugon. Hihingi rin daw ng kopya ng Cabral Files sa DPWH ang House Infrastructure Committee at kasama sa posible nilang ipatawag para ma-verify ang mga dokumento ay ang mga dating staff ni Cabral sa DPWH. I'm quite sure, hindi naman nung si UC Cabral yung nag-encode nung lahat po ng laman ng Cabral Files. So, each and every member of the staff, no, nung pong planning service can in fact be
invited and asked for their positions on the matter. Dagdag ni Ridon, agad-agad nang babalik ang investigasyon ng komite sa anomalya sa flood control projects sakaling buwagin na ng tuluyan ng Independent Commission for Infrastructure. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Sinusubukan din namin kunan ng pahayag ang kumpanyang pinagbentahan ni Leviste pero wala pa itong tugon sa ngayon. Touchdown Dubai, sina Will Ashley, Dustin Yu at Bianca De Vera na ready nang maghatid ng saya sa Filipino community sa Middle East. Narito ang aking chika. Heading to the Middle East, sina Will Ashley, Dustin Yu at Bianca De Vera. Lumipad ang tatlo para mag-promote doon ng kanilang Metro Manila Film Fest entry na Love You So Bad. At ibahagi sa Global Pinoys ang inspirasyon, lalo na sa mga nangungulila sa ating bansa. Tagal na po namin hinihintay na ma-meet yung aming fellow Filipinos. Been away from their families as well. So we've been waiting for this moment for a very, very long time. Pero hindi lang naman po para sa Pilipinas ang saya ng aming pelikula. And we're very grateful na madadala namin siya sa Dubai. And of course, we're very excited to see yung mga kababayan po natin na nasa Dubai. Maghahatid rin sila ng saya sa isang concert para sa mga Pinoy sa Middle East. Well, super excited to meet all of you. Madami kami nakikita na talagang mga Pilipino sumusuporta sa amin during PBB days pa lang. And super grateful kami na magkakaroon kami ng chance to meet them. Pagbalik ni na Will, Dustin at Bianca, sasabak silang muli sa taping ng inaabangang GMA Network at ABS-CBN Studios collab na The Secrets of Hotel 88. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Salamat, Nelson. Sa pagdaan po ng Andas, maraming naiwang basura ang mga deboto sa ruta ng traslasyon at tulong-tulong sa paglinis ang mga tinatawag na basura patroller ng Eco Waste Coalition, lalo na sa Luneta at Quiapo. Panay rin ang kanilang pagwalis at paghakot ng basura, yun naman po mga kawani ng Manila City Hall. Sa isang pahayag, ikinadismaya ng grupo ang iniwang basura ng mga deboto. Binigyang diin nila na kalakip ng debosyon ang pagkakaroon ng malinis na traslasyon. Sa kabila nito, pinuri rin nila ang ilang hakbang sa gitna ng pista na nakabawas sa kalat at polusyon. Gaya ng hindi paggamit ng mga plastic na banderitas sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, pagbabawas sa mga plastic tarpaulin at mabilis na pangolekta ng mga bote sa paligid. Hindi na iwasan ang disgrasya sa traslasyon. 4 pong nasawi sa kasagsagan ng traslasyon ngayong taon. Ang isa sa mga biktima nagulungan ng andas. Nakatutok si John Consulta. Taon-taon, dagat ng mga deboto ang eksena sa pista ng Poon Jesus Nazareno tulad ng traslasyon kahapon. Marami ang hinimatay, tulad ng ihos na hinimatay habang nasa loob ng andas. Sa tala ng National Capital Region Police Office o NCRPO, 4 ang nasawi sa Traslasyon 2026. Kasama ang 30 anyos na lalaki na humihila ng lubid ng andas sa bahagi ng Castillejos. Sabi ng mga witness na kasama po siya doon sa humahawak or naghihila doon sa tali. Siguro po hindi natin masabi kung na-off balance siya sa dami ng tao. So tumba po siya doon sa pavement, doon sa gilid at hindi na po napansin na siya po pala ay nadaanan na po ng andas. Ayon sa Jose Reyes Memorial Medical Center, sinubukan nilang i-revive ang lalaki pero binawian din ng buhay. Yan po talaga ang nadali po doon sa pasyente. And crushing injury. So malamang pati maybe a little bit of the chest na rin po siguro yung matamaan. Kaya very damaged po yung katawan. Meron pong parang pasa na nakita dito sa may kanang bahagi ng katawan po. And then may mga bruising dito sa may tiyan. So mukhang talaga, nagulungan. And then flat na flat daw po yung tiyan. Kasi parang as if nadaanan ng something on top. Inatake naman sa puso ang 2 pang deboto. Sa 20 sugatan na isinugod sa JRRMMC, may ilang kailangang operahan.
ito po yung nasaktan sa mata na kaya kailangan siyang i-confine po dito para i-repair yung kanyang corneal lacerations po. Habang naghihintay po sila, nag-away yung mga magkakamag-anak. Instead of yung isang kamag-anak ang nasaktan, siya yung nasaktan. So parang barbecue stick yata yung tumama sa mata po. Meron tayong mga patients na nagkaroon ng sugat sa paa. Well, usually kasi nga barefoot naman sila. So nawalan ng kuko, natanggalan ng big toe. Yan, usually mga cases na tatanggalan ng mga digits sa paa. Sa tala ng DOH, 1,019 ang bilang ng mga debotong binigyan ng atensyong medikal. 390 sa mga ito ay sugatan, gaya ng nadaganan ng kapwa deboto, naipit ng gulong at nahulog sa pag-akyat sa andas. Ang highest incidence ng mga konsulta natin, injuries sa mga sa paa. Pero nung bandang hapon, nung bandang kagabihan na, hilo na. So siguro sa pagod, sa haba nung prosesyon, na yan na, mga nahihilo, nahihimatay, hindi makahinga, yung mga sugat sa paa. Kasi nakapaa sila dyan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras.